Hello, magandang gabi. So, shoutout muna 'tong episode na 'to 'no, kasi ang dami kong nakabitbin na shoutout, eh. Eh, hindi ko naman puwedeng, pabayaan na hindi kayo i-shoutout baka mamaya magalit kayo sa'kin. Nga pala, ah, magre-react ako dun sa ano, dun sa, magiging episode ng KMJS sa Gabi ng Lagim. Gabi ng Lagim ba? Kasi sinama kami ni Sir Ed sa shoot ng KMJS, eh. Hindi kami kasama mismo dun sa yung magsasalita sa harap ng camera, hindi. Nandun kami sa likod. Kasi nga, 'di ba ang unang criticism natin, scripted or halimbawa pinag-usapan na bago pa ano, nandun kami. From nakakulong sa van, hinihintay kasi ang mangyayari pala niyan naghihintay lang sa van, magso-shoot sila dun ng kung ano-ano, after mag-shoot kakatukin yung van, lalabas saka naman magre-reading. Walang ano yun, walang kwentuhan. Hindi, may kwentuhan ano, pero ang pinagkukuwentuhan, anong gagawin mo, Sir Ed? Ganito ba muna? Pero yung regarding dun sa information, walang nangyaring ganun. Yung pinaghihinalaan natin na pwedeng cold reading, walang ganun. Ang nakaka-disappoint lang dun sa ano, dun sa shoot na yun, Manila Film Center yun eh. Hindi pinasok yung loob. Yung silip-silip lang ng camera tapos may mga ilang pinto lang dun na ano, na pwedeng pasukin. Pero may napasok din naman na may napasok din namang lugar dun. Pero wala namang kakaibang nangyari. I-upload ko yung video nun 'no, tinatamad lang ako, eh. Pero hindi pa rin puwedeng i-upload yun kasi uunahin mo ng i-release ng KMJS, 'di ba? Mga BTS lang ako behind the scenes. Kaming dalawa ni Solja. Tapos may part dun na may response 'no. Hindi kayo puwede niyo rin i-debunk, 'di ba? Baka personal bias ko din, eh. Dun sa scripted part nung dun sa KMJS, meron, kaya lang ang scripted part nila, hindi yung tungkol sa investigation, tungkol sa yung halimbawa yung lalabas si Sir Ed galing sa Manila Film Center. Yung mga part lang na yun, yung pang ano, pang cinematic. Hindi yung ano hindi yung, "Uy, ganito sabihin mo, Ed Calog." Hindi gano'n yung sa investigation. Walang nakikialam sa investigation, nandun ako. Hindi nila mina-manipulate yung evidence. Hindi sila nagsa-suggest ng dapat mangyari, 'di ba? Yung ano lang, yung mga cinematic lang, yung kunyari lalabas sa building, yung mga gano'n, yung bibidyohan na basta ano, to be fair naman, may mga frustrating na nangyari pero hindi ko muna ishi-share yun. Sa ano na lang siguro, pagkatapos na lang ng Gabi ng Lagim, 'di ba? Mag-uusap tayo. Anyway, proceed tayo do sa shoutout 'no. So ito ay 2 days ago. Dami ko hindi na shoutout, kaya maglalaan ako ng isang episode sa puro shoutout. Hello Ma'am Risa, hello. Wala anak, sinabi mo na magkaka-ideya na sila kasi sinabi mo na tuberculosis, sakit ni tatay, tagal na sumuka na si nasit nasita ng dugo ilang beses na. Nagagamot na 'yan ma'am ngayon, tuberculosis, eh. Ma'am Risa, hello. Kamusta po kayo diyan sa Korea? Joban Gamyao, hello. Sir Joban Gamyao. Sir Elbert Albento, hello sir. Sir Berhel Bibar, sabing gano'n, kung ikaw naman ang tatanungin sir, mapapatunayan mo ba sir na may Diyos? Ito kasi sir, 'to 'no, pagdating kasi sa religion kasi, ah, hindi ako nakikialam niyan religion at politics, eh. Pero pagdating sa objective part, yung mga ibig sabihin when you say objective, yung mako-confirm natin na may facts talaga, yun pwede. Pero kadalasan kasi sa religion yung interpretation yun, eh.
kung ang tanungin mo sa akin ay mapapatunayan mo ba sir na may Diyos? Ang sagot ko dito, subjective eh. May mga pangyayari sa buhay ko kasi na kino-consider ko na nangyari yon dahil siguro may Diyos. Yung for example, ganito, no? Naranasan ko talagang masaid eh, lalo na nung na-ospital yung anak ko. Said na said talaga. Yung halos maiyak na lang ako sa tabi na wala akong mapapagkunan. Tapos ang ginawa ko nun, nagdasal ako, puro paninising ang ginagawa ko eh. Dami-dami diyan na masasamang tao tapos ano, tapos ganyan. Pagka dumating pa sa point na pagka walang-wala na talaga kami, wala nang makukuhang tulong, itakwil mo na ako bilang tao, gano'n. Na biglang ano, biglang may tatawag sa akin na dati kong kaklase na, "Uy, balita ko yung anak mo nasa ospital, baka puwede naman kaming magbigay ng tulong." At yung tulong na binibigay talaga, malaki, hindi yung barya-barya. 'Di ba? Kung coincidence man yun, siguro confirmation bias ko 'no, 'di ba? Hindi ko naman kayo masisisi kung sabihin yung confirmation bias ko. Totoo din naman ang confirmation bias. Pero yung timing kasi, ano eh, medyo may weight sa akin eh. Yung timing nung pagdating ng tulong. Tapos sometimes 'no, yung halimbawa yung alanganin na, yung oras, tapos biglang magagawan pa ng paraan, 'di ba? Parang pagka ang situation eh, for example dun naman sa store namin, yung halimbawa may mag-i-inspect daw na BIR, eh wala pa yung papel, dasal na naman ako. God, pa-delay naman ng konti. On the way na yung may dala ng papel namin kasi nagta-tax mapping na yung ano eh, yung nasa baba eh. Eh bigla ba naman nag-brown out, na-trap sa elevator yung ano, yung nagta-tax map. Yung mga ganong pagkakataon, alam ko pwedeng magkataon kasi nagde-debunk din ako ng mga ganong bagay. 'Di ba? Kaya lang yung timing kasi, pagka kaya ako naniniwala ko powerful ang dasal eh. Sa akin yun 'di ba? Ngayon kung halimbawa idi-dispute nyo yun, okay naman. Kasi may mga non-believer, may mga atheist naman talaga na magaling naman talaga din makipagdebate. Na talagang, oo nga no, pagka nagsalita sila. At may mga believers din na magagaling din magtanggol sa ano nila, sa paniniwala nila. 'Di ba? Yun ang ano ko eh. Kaya pagkadating sa religion, pati sa politics, medyo ano ako diyan eh, mangangamote ako diyan eh. Kasi kadalasan ng pinaglalaban sa politics at sa religion ay tungkol talaga sa paniniwala. Well, pag mga facts siguro, yon pwede tayong magdebate doon pagdating sa facts. Hindi sa mismong beliefs. Ano ibig ko sabihin? For example, ganito, no? Kapag sinabi mo, yung pagtungkol sa mga objective, pag mga objective kasi pwede tayo may pagbatayan nun eh. Pag objective eh. For example, no, sasabihin mo sa akin, si Jesus Christ ay isang babae. 'Di ba? Siyempre magdedebate tayo nun. Kasi saan mo nabasa na si Jesus Christ ay babae? 'Di ba? Saan mo na ano yon? Doon yung mga kasi tungkol sa objective kasi yung topic na yun eh. Pero pag yung mga ang topic ay yung mga sino ang sinugo ng Diyos. Sinong sinugo? Kasi pag mga ganun kasi tungkol na sa interpretation yun eh. Sa interpretation yun, iba-iba ka sa interpretation ng iba. 'Di ba? Halimbawa, dito sa grupo na to, ay, ito na sabi ko, halimbawa sa Iglesia ni Cristo, no? May mga, ano sila, may mga sinasabi sila na minsan, sa sarili mo tutol ka. Pero minsan, pag halimbawa tutol ka na, pag nagpaliwanag naman sila sa'yo, na ilulusot naman nila.
'Di ba hindi mo naman maaano kaya pagdating sa mga interpretation sa interpretation part, olats ako diyan, mangangamote ako diyan. Unang-una hindi ko kabisado ang Bible. Yung interpretation naman yun ay subjective, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng kontrahin yun. Ganon din sa politics minsan eh. Yung halimbawa, naniniwala ako na si Manny Pacquiao ang makakapagpaayos ng Pilipinas, 'di ba? Kahit na tutol ka base dun sa education attainment ni Pacquiao, wala namang batas na nagbabawal na tumakbo siya, 'di ba? At malay mo naman talaga, inaapi-api natin, malay mo naman biglang makaisip si Manny Pacquiao ng ikakapagpabago ng Pilipinas. 'Di ba? Pero pagdating sa mga objective, yung halimbawa, si Jinggoy ay nakulong na. Totoo naman nakulong na si Jinggoy, hindi mo naman matututulan yun eh. 'Di ba? Komplikado kasi yan, yung religion tsaka ano. Maaari kasing yung tinatanong mo kung mapapatunayan mo ba na maaari kasi na yung mga sabihin ko sa'yo ay mga subjective ko lamang yon. Proof ko para sa akin. Maaring sa yung hindi lusot sa'yo, 'di ba? At maiintindihan kita doon kasi gawain ko din 'yan na maghanap ng solid na proof, 'di ba? Mapapatunayan ko sa subjective point of view ko siguro. Pero objective, mahirap eh, 'di ba? Kasi ang tungkol sa paniniwala kasi sa Diyos, faith 'yan eh. Ano ba ang definition ng faith? Faith definition. Faith definition. Ayan no, naniniwala ka, strong belief in doctrines or of a religion, based on spiritual conviction, rather than proof, 'di ba? Instead na proof ang basis ng paniniwala mo ay spiritual conviction. Yun ano, 'di ba? Ano ba meaning ng ano, a firmly held belief dahil lang talaga sa belief mo. Yun ang faith kasi eh. Naniniwala ka ng walang proof. Kung dedebatehan mo ko diyan, malamang matalo ako sa'yo. Kasi ang panghahawakan ko lang ano, ano ko lang, opinion ko lang. Sir Remrem, hello. Ma'am Evangeline Torres, hello. Sir Joban Gamyaw. Sir Humpy Dumpy, shout out po. Halloween special, may na-cancel yung isang location namin eh. Kakainis eh. Okay sana yun, men. Ang problema, kasi pero ipa-follow up ko, no? Kasi ang pinag-usapan namin, may isang subscriber kasi ako na pinakita niya yung video na nagkakandagulo sila doon sa bahay. Kasi nagiinuman sila doon eh. Tapos biglang may nag-anuhan doon sa bahay. Nagkagulo. Yung parang ano kasi nga may nangyayari doon. Yun sana ang pupuntahan namin. Pero update ko, no? Sayang. Sana magkaroon. May maisasuggest ba kayo na lugar na mapupuntahan? Hanggang sana yung wala naman sanang bayad. Kahit bahay nyo, di ba? Hanggang Thursday sana, bigyan nyo kami hanggang Thursday. Mag-PM na kayo sa akin sa Facebook page. Ma'am Shaira Hardio. Tama ba? Jardio o Hardio? Sentinel, hello. May mga doktor din kasi nangingilatis kung may pangbayad o wala yung pasyente. Kaya hindi na nila seseryosohin minsan ng ganyang tao. Totoo naman. Lalo na yung mga bagong generation ng doktor ngayon. Pera-pera lang talaga. Pero kasi ano eh, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan talaga doktor ang lapitan eh. Kasi dyan sa ano, medyo walang kasiguraduhan dyan eh.
sa mga albularyo. Hello, Ma'am Nurse Eileen. From Riyadh daw. Watching videos habang nagre-review ng NCLEX. Uy, good luck ha. Pag naging nurse ka na ng US, gaganda na ang buhay mo. Padala mo kong dollars ha. Hello, Janjan Bakal. Hello. Nako, late na ito, sir. 19 na pero belated happy birthday kay Carl Shonwell Bakal noong October 17 at ngayon 19 si Ken Sebastian Bakal. Happy birthday. Pero do sa isang anak ni sir, si Carl Shonwell Bakal, belated ha. Sorry, ngayon ko lang po nabasa. Daddy Dens TV, hello. Anime Lab, hello. Think Plus, sige, titingnan ko to kay Rosmar. Kasi na-busy ako. Alam nyo kung bakit nagre-re-upload ako nung kay FLM? Unang-una, busy ako. Tapos, uso pa kasi sa FLM ngayon. Dahil kayo makagago. Ma'am May Malagay niya, hello. Happy Gray Snake, hello. Ma'am Lin Sudo, hello. Ma'am Lin Sudo, sabi ko na dito kasi mabilis accurate ang result. Hindi pera-pera dito ang mga doktor. Covered naman ng medical insurance yung 70% ng bayarin sa check-up. Sabi ni Ma'am. Ma'am Sherilyn, hello. Ngipin ng kidlat. Ewan, mahirap na talaga pag walang pera magiging inventor. Sa akin matagal na ako nakakarinig kasi niyan din ng ngipin ng kidlat na yan dati. Sabi gano'n ni Ma'am Linsu, masyado daw siyang health conscious. Okay na yan kaysa pabayaan nyo. Dapat ganyan naman talaga eh. Pag may nararamdaman, pa-check up agad. Ha? Sir GC719, hello. Obflester, hello. Sir Momong. Dan Chris Slush. Shout out. Sa Israel, hello. Kamusta po kayo dyan sa Israel? Ma'am Jocelyn Tolentino Silones, Sir Martsan. Ma'am JC from Giginto, Bulacan. Sir Domingo Arador, Ma'am Lynn Tamori. May sakit po ba si Sir Nick? Sabi daw. Di ba po ba manggagamot at may pangontra siya? Miss ko naman mga upload niya. Oo nga, no? Dapat nagagamot niya rin yung sarili niya. Sir Julian Lakyan, hello. Sir Michael Mateo, hello po. Ma'am Lynn Tamori uli. Next video tayo. Para naman makabawi-bawi ako sa inyo. Ano ba yung next video natin? Dito sa, ito, Haunted Paupahan. Hello, magandang gabi sa inyo. Ito ha, iniisa-isa ko. Sort by newest. Domingo Arador, hello po sir. Ma'am Vivian Fernandez. Ma'am Maria Nancy Ladimo. Ma'am Jocelyn Tolentino Celones. Big Yellow Birdie, hello. Ano tong inano mo? At baka mamaya ano? Multo sumilip sa camera. Batang multo na caught on camera. May debunk na ako dito eh. Sige nga, ulitin ko na lang ha. Gusto nyo ba ulitin ko to? Itong multo, sige. I-reserve natin. Mamaya, no? Mamaya. Ma'am Leo, ay sir, sorry. Sir ba to? Sir Leo Mariscal. Sir Lucky Joker Paredes. Sa bahay ng lola ko, na luma, naglilinis yung mama ko, tapos madilim ko, sabi niya.
Sindi mo nga ilaw, sumindi naman. Tapos sabi pa ng mama ko, patayin mo na, namatay naman kaso wala naman switch pala yung ilaw. Saka wala dun kapatid ko. Saka naranasan ko, kusang namatay electric fan na old model yung tinataas. Baba lang yung level ng fan. Hindi ko na naabutan yan. Bakal yan ano. Bigla ba namang bumaba yung switch. Namatay yung fan sa harap ko kaya takbo ako. Uy, maganda yan ah. San yan? Sang lugar yan, sir? Puntahan namin. Sir Joel Salamaro, hello. Sir Joseph Trajano, Kuya Bungo, kung totoo man po yan, hindi po yan isang tao na namatay. Dahil ang tao pagkamatay ng espiritu, niya ay babalik sa Diyos. Totoo ito. Biblical ito eh. Itong sinasabi mo. Kaya nga, ito yung, ito yung sinabi ko doon sa video. Totoo naman itong sinabi mo, biblical. Kaya lang, sir, hindi lahat kasi ng tao naniniwala sa Bible eh. Ayan o, naglagay ka pa ng talata. Kaya pagdating sa ganyan, ay sinasantabi ko muna yung paniniwala ko dyan pag gumagawa kami ng mga ganyang bagay. Now, sasabihin nyo, edi may impyerno ka. Oo, may impyerno ako ayon sa Bible. Hello, Ma'am Always Slay. Sabi ni Sir Walter Navarro, alam mo kasi, boss mo, nalalapit na ang undas eh. Papasok talaga sa KMJS yan. Papasok talaga sa episode ng KMJS yan. Kaya todo forward din ang katarantaduan yung mga haka-haka. Mga tipong pong gawa-gawa ng kwento. Ito pa yung tropa mo. Ito pa yung tropa mo si Boss Ed Calawag. Pupunta din kasi. Na-invite eh. Eh di pasok. Oo, na-invite naman talaga siya. Saka hindi naman nawawala ito eh pagdating ng undas talaga. Actually, kahit hindi naman undas, nagko-content ang KMJS ng ganyan. Kasi nasa culture natin yan eh. Yang ganyan. Na kahit ako, sarap na sarap ako manood sa mga ganyan eh. Ayan, nabati ko na Sir John Bakal yung mga anak mo ha. Sabi gano'n ni Malicious Molos, spirituality and religion are completely different things. Minsan kasi puro doktrina na ang sinasabi imbis na tumulong sa investigation. Sabi ni Sir Malicious Mollusk. Sir Martsan, hello. Manes Meneses, hello. Patanong bro Bungo kay Sir Ed kung paano niya nalaman na Larry. Oo nga no. Pero naikwento ko nung una, ewan ko kung ganun sila noon dati, no? Pero naranasan ko hindi talaga siya pinalalabas eh. Hangga't hindi niya pa term. Sabi gano'n ni Sir Daddy din si exaggerated lang KMJS. Wala naman nakakatakot. Visually and auditory hallucinations lang ang meron sa kanila. Sino pa ba nandito? Sir Bon Jinx. Lagi ako nanood, lalo kapag kay Kulaong. Salamat, sir. Sir Momong, hello. Sino pa ba may malagay niya? Sir Haram Lagas. I am dumb stupid. Hello. Good evening po. Ma'am Perry Aba, kung walang alam si Ed sa pangalan na Larry kasi tinanong ni Ed kung sino si Larry, meaning nakakita talaga silang paranormal. Pero kung narinig o nakuha niya yung word na Larry, tas tatanungin kunyari, meaning di siya credible sa larangan ng paranormal. Meaning fake siya. Pwede. Tama. Sir Nailski, hello. Mamlin Tamori, hello. Sabi gano'n ni Zion Gubantes. Waha, maskulaong the father of all Beckies. Ang tagalinis ng inidoro ni Mangusi na taga Mindoro, aka Bobo TV, maskulaong TV. Ang chupa perns worldwide na mga basurero.
The Explorer na abnormal sa lahat ng abnormal. Bobo TV in the house. Anong sense nitong kinoment mo, sir? Shoutout sa'yo, Sir Zion Gubantes. Daming comment ni Ma'am Riza, oh. Sabing gano'n ni Jars Apatera, yung pagsadula ng KMJS sobrang OA, mas nakakatakot pa sa tunay na. Oo nga, sometimes. Or lagi. No? Naaaliw ako sa pamamahay, bilangin nyo nakailan sabi siya. Sabi ni GDXDS. Ma'am Leonie Sarsari Gimba. Hello po. Anong say mo dun sa part 3 nung kay Diwata sa Tulfo? Sige nga. Komentan natin yan. Part 3. Sige. Pati yung kay Rosemar. Hello, good evening, Bungo, at sa lahat ng viewers mo. Sabi ganun. Last yung kagabi do sa exploration. Exploration. Gave up who I am for who you wanted me to be. Hello, Ma'am Jocelyn Tolentino Celones, Ma'am Herminia Yamazaki, Sir K, from Hungary. Shout out, Kuya Red, paano to? Parang kulang ka sa briefing ni Kuya Red, boss, minsan paano tayo? Ma'am Evangeline Torres, hello. Sir Kuya Rick. Ito, niyaya ko si Sir Kuya Rick, Ma'am Vivian Fernandez, hello. Sensen. Pinapanood ko mga videos mo hanggang makatulog ako. gusto ko si boss mo, Diyos ko pati. FB nagpala. Salamat po. Sir Cordapio, yung mga multo nagpapakita kadalasan, may privacy rights din sila. Kasi kadalasan puro walang mukha or blur ang mukha nila. Siguro para sa privacy din nila, para sila makilala. Oo nga, no? Pag Japanese yung multo, pixelated ang mukha. Hinahayaan na lang yung mga makakita na mag-speculate. Or siguro malayo lang siguro, tsaka madilim. Sabi ni Sir Neil Suwan, happy morning, Sir B. Ito yung tunay. Hindi naman, manood pa rin kayo. Ito nga, sabi ni Zin Clyde, fake video daw Nagkontrahan kayo ni Sir Zin Clyde. Hello, Ma'am May Malagay niya. Hello. Madilim baka madapa ka. May flashlight naman po. Sir Jumong, hello. Sabi ni Ma'am May Malagay niya, kailan kaya makikita na mag-video ng walang mask? Gwapo ka naman talaga. Hindi naman po. Kainis naman kayo. Sir Jumong, hello. Boss, malapit lang sa amin na sayang. O sige, may alam ka pa bang lugar dyan sa inyo? Sama ka. Sama ka sa amin. Sabi gano'n ni Jen Michael Torres, yung sinasabi ko, Bungo, na itayo mo lagi EMF para kita sa video. Nice yan, pare. Sometimes hindi kaya, lalo na kung yung surface, yung pagpapatungan, katulad yung sa upuan, pwede naman talaga, kaya lang hindi luma na yung upuan Ilang beses namin natutumba Or halimbawa, tatayo siya, mamaya may tutumba na naman uli. Kaya nabibili ako ng EMF na yung talaga nakatayo na siya. Sir Jan Michael Torres, hello. Sir Generi Studio, parang may usok or mist na lumapit sa ilaw ni Solja. 2610, tingnan nga natin. Mga 15 15, gano'n. 15 feet. 15 feet. Ang layo na. Banda. Diba? Salamat, ma'am, ha? Salamat, ma'am. Alam ko nag-effort ka kasi nag-ano ka Parang may usok daw. Mga 10 feet yan. 10 feet. Mga 15 15, gano'n. 15 feet. 15 feet.
Ang layo na. Wala eh. Wala akong nakita. Sorry. Anyway, salamat po sa observations. Saan ba tayo? John Victor Angeles, hello po sir. Sir Sayan Tomoy. Sabi ganun ni Relax. Ghost Hunters na si Lods Bungo 3 years na namin pong ginagawa yan. Bibihira lang siguro akong mag-upload pero 3 taon na rin or 2. Alam ko 3 na rin eh. Sir Krauskal, hello. Sir Neil Lester, hello. Sir Momong, Sir Martsan, Sir Ernest Obrero, hello. Ma'am Peri Haba. Boss, magmukbang ka naman sementeryo, collab mo si Ed. Bakit? Bulto. Oy, dyan galit na galit yung mga ano. Pumunta akong DZRH nun. May mga espiritista doon. Galit na galit sila sa ginagawa ni Boss Rino. Ewan ko, may sinasabi sila daw na hindi daw dapat ginagawa yun. Bakit hindi ginagawa yun? Ewan ko kung anong reason nila. Sir Domingo Arador, Nanay Riza, hello. Jocelyn Tolentino Celones. Daming comment ni Nanay Riza. Ma'am Evelyn, Sir Bungo, kailan ka po kayo makita na video na hindi nakamask? Pogi mo pa naman. Ma'am Evelyn Makaraig from Marilao, Bulacan. Sir GC719. Hindi ko alam no, nagpapakita na ako ng mukha pero hindi, I mean, kasi pag magva-vlog ako na bukas ang mukha ko, para na ako naka-bold nun. Nasanay na ako eh. Nasanay na ako ng ganito eh. Sir UPS. So yun lang. So magandang gabi sa inyong lahat. Proceed tayo doon sa susunod na content natin. Mga 10. Bye-bye muna.